Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs or cross watchers. Ito yung iyong year 2025 reading. In this reading, sisilipin natin, kumbaga ito yung pinaka-summary ng kabuuan ng year 2025 mo. Ano yung mga ganap, mga dapat malaman. Maraming salamat Gemini sa iyong patuloy na suporta, pagsubaybay. I am always grateful. Malaking tulong yung lahat ng nag-subscribe, like, follow, palaging nanonood ng readings, nag-share ng mga readings natin, nagko-comment, pati na rin yung mga nag-a-avail ng private readings, subscriptions, memberships, pati na rin yung mga nagsisend ng super thanks and stars, pati na rin yung hindi nag-i-skip ng mga ads sa videos natin. Regarding private readings naman, mag-ano kayo, message privately kayo ang magsadya sa aking official FB page. At yung mga link, details nakalagay sa description or sa pinaka-end nitong ating reading. Okay? Tingnan muna natin ano yung main theme or overall theme ng iyong year 2025. Patay ng 2 cards. Ayan. So, success and happiness paparating sa iyo. Ito ang pinaka-highlights, no, ng iyong year 2025. Siguro, in general, magiging masaya ang kabuuan ng iyong 2025 at magiging successful, no? May mga success ka na maa-achieve and happiness na makukuha from this year. Tignan pa natin. Dito sa taon ng 2025, mas happy at mas successful yan, Gemini. May Cancer energy ka dito. And ang sinasabi dito is a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Okay, kung ano man issue daw ito, which is personal issue, specific na sinasabi, masusolve, no? Magagawan na ng ng kaayusan, ng solusyon kung ano mang issue. Ano pa? Kaya nga, diba, ayan yung success mo, ayan yung happiness, no? Kasi, may mga masosolve ka na issue dito or problem, no? White Raven Spirit yung ating nahugot. Number 66, trust in the magic. Ayan, magtiwala ka lang sa kung anumang mag-unfold para sa iyo. Siguro, the universe will work in magical ways para sa iyo ngayong taon na ito ng 2025. No? Sabihin na natin, whatever issue itong kakaharapin mo, existing ngayon, masosolve na yan sa year 2025. And may mga kaakibat na happiness and success. So, ilagay natin dyan. Ito yung main pinaka-overall energy or theme ng 2025 mo. So, maganda. Ilan pa natin. Magtiwala ka lang siguro. Ipaubaya mo lang lahat sa itaas. Of course, hindi mawawala naman yung pagtitake ng action, no? Siyempre, yun yung natin, yung part na gagawin natin Pero overall, masasabi ko na you are guided, no? Just trust in the magic, whatever itong magic na to na mag-work para sa iyo, no? Itong 2025.
Di ba pag sinabing trust, kahit hindi pa natin nakikita, nagtitiwala na tayo eh, di ba? Ano pa yung mga paparating sa you? You have signs. Your future positive direction will reveal itself. O, di ba? Trust in the magic. Trust in the magic. Trust in the magic. Kasi mag-a-unfold talaga eh. O, di ba sabi ko nga, trust mo whatever itong mag-a-unfold. And ang follow-up card mo, your future positive direction will reveal itself. Mayroong something na matutuklasan ka. Like, a new pathway siguro. Mag-a-unfold sa'yo. Okay? And I trust that this is a positive direction. At ang pinakamaganda dyan is marireveal. Kusang marireveal ito sa'yo, itong year 2025. So, any doubts and confusions will soon disappear. Diba? Kasi nga, merong mga issues din nga na marireach yung resolution dito. So, nagtutugma naman siya. Dating doon sa mga cards na yun. Tingnan pa natin yung iba. Kuha pa tayo isa. Pay attention to the signs kasi may mga revelation. Okay? May mga revelation. May path na mag-o-open para sa iyo. You have society. Say yes to all the wonderful invitations coming your way. Yan, marami ka sigurong pauunlakan ng mga event. Kung ano man itong mga invitations na to, it could also mean opportunities for you, Gemini. O diba, parang okay, ni-invite ka dito. Daluhan mo to, itry mo to. Okay? Yan, wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities. O diba, sabi ko nga, possible na opportunities yung mga invitations na yan. And new love interests, plural, with S, for singles, no, will be the result. Okay? So, may pagka-romantically inclined naman pala. Pero, as long as kung ano yung nag-aano sa inyo, nagre-resonate. Okay? Basta, meron sinasabi dito, wonderful invitation / opportunities. Sa career man yan, sa business or romantic. Okay? Yan yung mga mag-a-unfold. Ilan pa sa mga mag-a-unfold para sa'yo. Wait lang ha. Yan, may chinek lang ako. Tingnan pa natin yung iba pang paparating sa'yo, Gemini. Oops. Wow, Beetle. Maswerte itong taon na to sa'yo. Sa kumbaga, overall, no? Overall, magiging maswerte ka. Ayan ang Beetle, good fortune. Wow. At overall, maganda. Maganda yung mga pagbabago na mangyayari sa'yo. Okay? So, maswerte. Yung mga unang cards mo, no, lumilitaw dito na may path opportunities na magbubukas para sa iyo. Maaari kang may ma-meet na importanteng person sa buhay mo or romantic partner. Nandyan yung happiness, nandyan yung success, nandyan yung mga issues na pwedeng ma-solve. Ano pa? Ano pa tayo isa? Handshake. Ayan na nga, may mamimit ka. Ano ba yung sinabi dito? Okay? Paunlakan mo lang to kung ano man itong mga dadaluhan mo dito, mga imbitasyon na to. Whether sa romantic or sa business. Meron at meron kang makikilala. Ayan. At sabi na itong meet up na to, itong pagtatagpo na to, kung sino man itong makikilala mo, could be important. Okay? Hindi ko alam kung anong magiging significance niya sa buhay mo sa taon ng 2025 para sa'yo, pero importante yung mamimit mo na yan, kung sino man yan, sa romantic man yan or not. And, speaking of romantic, no, tignan na natin yung kabuuang love life mo sa taong 2025. Pwedeng energy mo to or energy ng person, ha?
Oh, may unexpected outcome, rather. Okay, escape. Ow! So, yes, may mamimit ka. Something na unexpected ang mangyayari sa iyo. Or dito sa person mo. Or dito sa connection ninyo. May mga bagay dito na hindi planado, pero yun yung mangyayari. Or may plano, pero hindi yung plano mo. Hindi yung pinlano mo, yung magiging outcome, no? Basta merong something unexpected, surprise, shocking, something na pwedeng hindi talaga yun yung pinagplanuhan, pero yun yung magiging mangyayari, ano? Okay, yun lang, may pag-escapo rito. So, dalawang cards mo, yung malinaw dito, Gemini. Merong runner energy at saka escape energy. Okay? So, sinasabi dito, pwedeng, sabi ko nga, diba, pwedeng energy mo yan, energy ng person. So, may takbuhin dito. Pwedeng ikaw yung tatakbuhan niya. Or ikaw yung tatakbo from this connection or this person. Pero, malinaw talaga dito, may pagtakas, oh. Escape at saka run. Dalawang cards yan na nagsasabi. Okay? Parang itong person na to, iiwanan ka niya sa ere. Doon sa mga situation kung saan na dapat ine-expect mo na dapat hindi. Kaya nga may mga unexpected dito. Kung siya yung gagawa niyan, ha? Hindi ko alam kung sino sa inyo. Kasi sabi ko nga, pwedeng vice versa yan. Pwedeng energy mo yun, energy niya. Siguro nung hindi na convenient para sa kanya or para sa'yo, hindi na okay, or nahihirapan na, nape-pressure niya, nai-stress na. I don't know for whatever reasons. Pero meron kasi ditong tatalikod, tatakas, tatakbo. Okay? Ano pa? Clarify natin with tarot cards. So, pwedeng mang-iwan ka or ikaw yung maiwanan dito. Takasan, takbuhan. Pwedeng hindi mo inaasahan na yun yung mangyayari. Okay? Okay. So, meron ka ditong world card. World card, 9 of Wands, tsaka Hangman. Okay. So, yun na nga. Mukhang iiwan ka nga sa ere. May pag-iwan sa ere. Either ikaw yung may mga iiwan dito sa ere or ikaw yung iiwanan sa ere. Sa romantic mo, lumilitaw. Dito rin sa tarot cards mo. Meron kang ma-accomplish. Malaking achievement, completion, accomplishment kasi meron kang world card. Meron ditong mga bagay na talagang mareresolba na, no? Ending, mga chapter na mag-i-end, oh. Pero this is positive. Ang nasisense ko rito, Gemini, this is positive. So nakikita ko lang, this is something big na matatapos mo na eh. Makukumpleto mo eh. And magiging proud ka dito sa iyong ma-achieve na yan. Okay? Siguro meron ka lang something na parang ma-encounter na parang nasabit ka. Ito kasi babae dito parang nasabit siya doon sa thorns and pwedeng nag-i-struggle siya paano siya makakaalis dito sa entanglement na ito kasi nga na-entangle siya doon sa mga thorns ng rose. So, siguro mahirap, painful. Nakita naman natin maraming thorns dyan. Pwede kang masaktan, mahirapan. Pero ang pinaka-energy kasi netong 9 of Wands, despite yung struggling is magpe-persevere ka eh.
nandoon yung kailangan mong ma-endure itong some kind of entanglement na ito. Maaaring difficult, maaaring masakit, maaaring mahirap umalis, no? Kasi diba ganun naman yung pag nasabit-sabit ka. Parang barbed wire ba? Pero in this case kasi ang nire-represent dito is thorns eh. Okay? So, andun yung pagiging mahirap, andun yung pagiging hindi komportable or masakit. Pero, hindi pwedeng hindi ka aalis dun eh. Diba? And, ikaw lang din naman ang mag-aalis sa sarili mo dun. So, siguro sa tingin ko, this year 2025, kailangan ng perseverance, endurance, determination, and commitment. Okay? Para ma-survive mo itong entanglement na ito. But the rewards naman is super worth it kasi nga you have the world card, no? Na ito yung sinasabi kong malaking achievement, completion na magagawa mo sa taong 2025. Wow, definitely talaga titigan mo to, Gemini. Yung image dyan. Nakikita mo, di ba, may parang zipper. Tapos sa likod netong lush na greenery na to, mga dahon na to at babaeng nakabitin ay merong blue skies, 'di ba? Blue skies, indication na clear yung kalangitan, walang bagyo, walang kadiliman, ibig sabihin maaliwalas dun si other side na 'yon. So, ang feeling ko dito sa card na to, meron talagang something na mag-a-unlock, mag-o-open para sa iyo. 'Di ba may binanggit nga rito kanina na yung mga opportunity. Okay, mga wonderful invitations na magdadala sa iyo ng opportunity, possible related sa networking, yun yung kanina ha. At saka ayan your future positive direction will reveal itself. So ito na nga yung positive, yung future positive na ma-open dyan sa zipper na yan. Sa likuran ng zipper na yan, maaga-unfold yang napakaaliwalas na yan kung ano man yan paparating sa iyo, Gemini. Okay, at ikaw ay magtiwala lang. Siguro maaaring nalagay ka sa parang dito parang nakatenga pero huwag kang mag-alala. Kumbaga, it's worth the wait, it's worth the sacrifice kasi sometimes hangman is also referred to as making a sacrifice. Or pwedeng itong hangman is also enlightenment, no? Kumbaga, new perspective, fresh something na bago para sa iyo. Pero ang nababanaag doon na aninag natin is positibo. Kasi yun naman yung mga sinusuportahan ng ibang cards mo dito. So overall, your reading is good, no? Masasabi ko, pretty good year for you, Gemini. Sana nga, no? Hopefully. With the happiness, success, achievement, no? At yung mga bagong opportunities na paparating sa iyo at don't forget yung magandang pagbabago with the butterfly at saka yung swerteng dala-dala ni Beetle. Okay? So tingnan na natin yung pinaka affirmation or closing message or advice para sa iyo sa summary ng iyong year 2025. Ito ang nahugot natin, serenity. Wow, ang ganda pa rin. So, positive pa rin, no? Serenity. Relaxation is needed. Take this time to go within and rest your body and mind. Stillness will bring you serenity and warmth. A retreat would be beneficial. You can retreat at home or away, gather your strength, and regain your power. So, this year 2025, mareregain mo yung iyong strength and power, Gemini. Okay? At kung kinakailangan mong mag-take a break, mag-relax, retreat, magbakasyon, no? Gawin mo para ma-replenish yung iyong energies, ma-recharge ka, and manumbalik yung power and strength mo. Your affirmation is, I am rested and go within to find great peace. So, for those of you na nagkaroon kayo ng period ng pagiging inactive, stagnant, no? This year 2024, nakikita ko na
sa year 2025, sapat na yung nakuha ninyong pagre-recharge ng 2024. So, eto na. Fully charged ka na, full bat ka na sa year 2025 and mariregain mo yung power mo. Wow, Gemini. Blessed New Year sa iyo. Sana makatulong sa iyo itong reading. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.